Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will, and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Maayong udto mga kaagri sa tanawang katawhan sa Davao Region ug kasikpit probinsya nga maabot sa atong programa karon. Adlaw nato Huwebes, petsa 18 sa Hunyo, tuig 2026. Among pagkumusta sa mga suking tigpaminaw, ingon man sa mga suking mananaaw sa programa. Labi na sa 1,000 na mag-uumang estudyante sa atong radyo eskwela sa Pangkalubinan. Welcome sa atong ikatulong episode sa Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing Season 4. Ako inyong kaagri Rosan, gikan sa ATI Davao Region. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Davao Region nga gipanguluhan sa among Center Director, Ma'am Olivia Gatus, ug sa pakigtambayayong sa Philippine Coconut Authority headed by Regional Manager Juvie Alayon. Ug syempre, dili gini mahimong posible kung wala ang suporta sa duha ka participating provinces, ang Provincial Government sa Davao del Norte, pinaagi sa Provincial Agriculture Office led by Engineer Christopher Dalisay ug Provincial Government of Davao de Oro through the Provincial Agriculture Office led by Mr. Ronald Sibayan, lakip ang mga lokal nga panggamhanan sa matag probinsya. Maayong udto o maayong pagpaniudto kaninyo diha. Sa
tanang mag-uumang estudyante sa lubi, gikan sa tanang participating municipalities sa probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro, maayong udto og hinaot nga naka-tune in namo karon sa atong episode. Yan, so ato apong makauban karon ang atong resource person, Science Research Specialist sa PCA Davao, Sir Willie Merculio. Sir, maayong udto. Mayang udto, ma'am. Ayan, so sa mga pinalangga na mo mag-uuma sa lubi, bisan asa man kang dapit ni tan-aw karon ug namati sa atong programa sa kahanginan, maayong udto. Mapaminawan ta kada Lunes, Martes ug Huwebes, alas 12 sa udto hangtod alauna sa hapon dinhi sa Radyo 101.9 FM ug 89.5 FM alang sa Davao del Norte ug 91.7 DXDO Radyo de Oro FM para sa Davao de Oro. Matanawan sab kita live sa ATI Davao Region Facebook page. Busa mga kaagri, i-like or i-heart ug share ang atong episode karon. Ug kung wala pa ka nag-follow sa page, i-follow na ang ATI Davao Region Facebook page para mahimo kang updated sa ato ang tulumanon. Yan, ready na? Ready na ba atong mga 1,000 no ka estudyante sa ato ang radyo eskwela? So amo ginaawhag ang tanan natong mga mag-umang estudyante no nga ibto na inyong mga notebook, inyong mga ballpen, inyong radyo no kay magsugod na kita sa ato ang klase karon. Yan, so ako alang i-shout out do atong mga viewers karon. Yan, watching from Concepcion, Mawab, Ma'am Alexa Ponce. Watching also si Ma'am Cherry Balmonte from Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan, kung naamoy classmate or kailan no, nga wala pa naka-tune in sa ato ang programa, palihog i-comment or i-tag sila sa ato ang Facebook Live no, para makaapas pa sila sa ato ang discussion. Yan, shout out also to Patricia Habines from New Corelia and Ma'am Cheryl Alanya. Ayan, abtik jud kay ni mga taga New Corelia no, sila gyud permi ang makauna og comment sa ato ang episode. Yan, nagtanaw po karon si Ma'am Beverly de la Peña from Panabo City, Sir Carl Jacob Edison, Ma'am Joy Aldea. Ayan, maayong udto sa inyong tanan. So sa karon naatay 94 viewers sa Facebook Live. And I believe mas daghan tag naminaw no kay naatay mga estudyante nga sa radyo sila naminaw. Ayan, so sige lang. Keep on commenting lang no ang inyong pangalan ug address kung asa mo nagtan-aw karon. So ang ato ang attendance code for this episode is WGM003. Yan, so palihog comment WGM003 space inyong pangalan, space inyong address. Yan, so sa atong attendance pwede po ninyo siya i-text no sa ato ang number na 0951-735-1577. Sa akong usbon, ang atong attendance code for this episode is WGM003, space inyong pangalan o address. Pwede siya i-comment sa Facebook Live or i-text sa number na 0951-735-1577. Yan, so quick recap lang mga kaagri no. Last Tuesday, June 16, ato ang nahisgutan ang bahin sa Lesson 2, no, ang Coconut Physiology, Morphology and Growth Stages, ug Lesson 3, bahin sa Farm Planning and Production Site Mapping. Nakauban nato si Sir Jacinto Amora, Agriculturist 2, gikan sa PCA. So I hope nga nakatan-aw ta sa previous episode. In case lang na wala ta nakapaminaw no, last episode pwede pa ni siya ma-review sa ato ang Facebook page sa ATI Davao Region. Yan, so for today mga kaagri, bago na po atong topic no, naana ta sa Lesson 4. So sa atong pagbalik mga kaagri no, ato anang hisgutan ang Lesson 4 bahin sa sourcing and selection of planting materials with emphasis on tissue culture. Yan, no? So mubalik ta paguman sa pipila ka pahinumdum. Ang Tapo Agriculture Cooperative, nagsugod siya sa association. Ang pangalan sa association sa una, Tapua Agri-Base Farmers and Workers Association. Dako siya gikatabang ma'am ang ETI sa mga ma'am tungkol kay sila po ang nagkandak og mga training sa mga diri. Sa Kuko Pit, dako kay katabang kay magamit nimo siya sa natural nga pamaagi.
nag-start itong Marako sa aming paaralan, nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa kuko. Welcome back mga ka-agri. Atong oras 12:11 na sa udto. Yan. So, mga ka-agri no, sa inyong pag-take note, palihog lang isulat ang date karon, June 18, ug ang ato ang topic, Lesson 4. Lesson 4 bahin sa sourcing and selection of planting materials. Yan no. So, ayaw kalimot sa inyong notebook isulat ang date ug ang topic nato karong episode. Yan. So walay paglangay, ako anang ihatag ang higayon or ang panahon sa atong resource person. Let's welcome Sir Willie Marculio, Science Research Specialist 2 gikan sa PCA Research Center. Mayong udto, mga mag-uuma sa lobi, makakubanan nako sa PCA ug ETI og mga tigpaminaw. Karong adlaw atong hisgutan ang pagpili sa dekalidad nga similya sa lobi. Atong masayran nganong importante ang hustong pagpili sa mga binhi o punuan sa lubi aron masiguro ang himsog nga mga tanom, mas taas nga ani o mas maayong kita sa umaabot nga panahon. Uban kanamo samtang atong tukyon ang mga pamaagi o mga timailhan sa pagpili sa dekalidad nga materyales alang sa malungtarong pag-uswag sa industriya sa lubi. Nganong importante nga magpili kita og similyas sa lubi? Una, mo ang pundasyon sa maayong produksyon sa plantasyon. Kung ang similya himsog og kusgan, mas dali kini makaangay sa bagong palibot o klima og mas gamay ang posibilidad nga mamatay. Tungod niini, mas paspas og parihas ang pagtubo sa atong tanom nga mosangpot sa mas taas nga produksyon og mas maayong kita sa umahan. Kaduha, nakaapekto sa abot o produksyon sa kupra. Ang mga lubi nga taas og abtik mamunga adunay mas maayo nga kinaiyang genetiko nga mahimong mosangpot sa mas daghang bunga, mas dagko ug mas taas nga produksyon sa kupra. Ang pagpili sa mga similya gikan sa mga lubi nga taas og abot importante aron mapalambo ang produksyon sa lubi. Ang mga maayong kinaiyang genetiko mapasa ngadto sa mga similya nga makatabang sa pagdungag sa kinalganon sa bunga o sa kantidad sa kupra nga makuha. Nagtino sa resistensya batok sa mga peste o sakit. Ang mga similya nga gikan sa maampingong gipili o himsog nga mga mother palm mas lagmit nga adunay pagbatok o pag-agwanta sa kasagarang mga peste o sakit sa lubi. Kung ang gigikanan nga palma o lubi himsog o walay grabing problema sa peste o sakit, mas dako ang posibilidad nga ang mga similya makapanunod o maayong kinaiya sa pagbatok niini sa maong mga hulga. Kini makatabang sa pagkunhod sa kadaot sa tanom, pagminos sa gasto sa pagdumala sa peste o sakit, pagpalig-on sa produksyon sa plantasyon sa lubi sa taas nga panahon. Ang isa pa nga importansya is nagpalig-on sa agwanta sa pagbago sa klima or climate change. Ang mga similya nga kusgan o nakaangay na sa lokal nga klima o palibot adunay mas taas nga kapasidad sa paglahutay sa hulaw, kusog nga ulan, kusog nga hangin o uban pang ekstremong kahimtang sa panahon. Pinaagi sa paggamit sa angay nga planting materials o similya, mahimong mapadayon ang maayong pagtubo o produksyon sa lubi bisan pa sa mga hagit nga dala sa pagbago sa klima. Ug sa ulahi, nagpausbaw sa kita sa kapuslanan. Ang mas taas nga survival rate sa mga similya, mas daghang ani, mas gamay nga pagkawala tungod sa peste ug sakit, ug mas maayong pagpahiyangay sa palibot musangpot sa mas dako nga kita o kapuslanan alang sa mga mag-uuma sa lubi.
Ang paggamit sa dekalidad nga planting materials o similya usa ka maayong pamuhunan alang sa mga mag-uuma. Tungod kay mas daghan ang mga tanom nga mabuhi og mamunga, mutaas usab ang produksyon og kita. Dugang pa ang pagkunhod sa kadaot gikan sa peste og sakit og dili maayong kahimtang sa klima makatabang sa pagminos sa gasto sa pagdumala sa plantasyon. Kini maghatag og mas taas nga ekonomi, hikanhong benepisyo og mas malungtarong panghinabuhian alang sa mga mag-uuma sa lubi. Unsa ba ang mga kasamtangang hagit sa produksyon sa lubi? Una, nagkatigulang nga populasyon sa lubi or ang atong mga kalubinan is tagas na. Daghang lubi karon ang tigulang na o ubos na ang kapasidad sa pagpamunga. Kini nagresulta sa makunhod nga ani og dili makahatag og taas nga produktibidad sa atong plantasyon or sa atong uma. Ikaduha, limitado nga maayong kalidad nga similya. Ang kakulangan sa certified og di kalidad nga mga similya naglisod sa pagbago sa atong mga tanom. Tungod niini, daghang mag-uuma ang nagpugos sa paggamit sa dili uniform or certified og ubos nga kalidad nga mga planting materials or similya. Sunod, kusog nga presensya sa peste og sakit. Ang pagdaghan sa peste og sakit nagdala og kadaot sa mga lubi nga nakaapekto sa ani og nagdungag sa gasto sa pagdumala og pagpaayo og sa solusyon. Sunod, epekto sa pagbago sa klima or ang atoang climate change. Ang dili regular nga ulan, hulaw og kusog nga bagyo nakaapekto sa pagtubo og survival sa atong lubi. Hinungdan nga dili sigurado ang produksyon. So lahi, kalahian nga genetiko sa mga lubi nga gikan sa binhi or genetic variables. Ang mga lubi nga gikan sa seed propagation or kanang gikan sa liso, kasagaran dili parehas ang kalidad og abilidad sa pagpamunga nga nagresulta sa dili uniformado o uniform nga plantasyon og dili consistent nga ani or pabago-bago ang atong mga abot. So asa gikan, no? Sources of coconut quality planting materials, asa nato sila pwede makuha. Una diri is selected nuts from selected mother palms or kanang mga gipili nga bunga gikan sa pamili nga mga punuan sa lubi nga mahimong source sa atong planting materials. Ang mga nuts o bunga gikuha lamang gikan sa mga punuan nga napamatud-an nga di kalidad sa pagpamunga. Kini nga pamaagi nagsiguro nga ang similya adunay maayong genetic traits or kinaiya sama sa taas nga ani, kusgan nga pagtubo og mas maayong resistensya sa peste og sakit. Bisan pa kinahanglan og tarong nga pagpili og regular nga monitoring sa mother palms aron masiguro ang kalidad sa tanom. Ikaduha, kung asa ta pwede manguha og similya sa mga accredited nurseries. Kini mao ang mga nursery nga gipa-aprobahan o gi-standardize sa ahensya sa PCA aron masiguro ang kalidad sa mga similya nga ginaproduce. Ang accredited nurseries nagatuman og standard nga mga pamaagi sa pagtanom, pag-atiman o pagpili sa mga similya. Tungod niini, mas taas ang survival rate o mas uniform ang pagtubo sa lubi. Importante usab kini sa paglikay sa standard nga planting materials nga makadaot sa plantasyon. Ikatulo, PCA seed gardens. Maon ang mga gipili o gi-manage nga plantasyon, no? Seed gardens sa Philippine Coconut Authority nga gigamit isip source sa dekalidad nga planting materials. Sa Mindanao na itulo nga PCA seed gardens mao ang Davao Research Center nga nasa Davao City, Zamboanga Research Center nga nasa Zamboanga City ug ang New Coconut Seed Production Center nga mao naa sa Barangay Aruman, Carmen, North Cotabato. Din ang isa nga pwede nato kuhaan is ang mga similya gikan sa tissue culture. Kini usa ka modernong teknolohiya diin ang lubi ginapadaghan gamit ang laboratorio pinaagi sa gamay nga tissue sa tanom. Ang tissue culture naghatag og uniform o genetically identical
nga mga similya nga walay kalahian sa kalidad. Kini makatabang sa paspas nga pag-produce sa daghang kalidad nga planting materials. Bisan pa kini medyo mahal o technical sa pagsugod, importante kini sa modernisasyon sa industriya sa lubi. So atong tukihon karon ang conventional coconut propagation or katong pagpaturok sa lubi gamit ayahang seed nuts or yahang prutas. Una, selection of mother palm or pagpili og mother palm kung asa ta magkuha og seed nuts. Kini ang unang lakang din ginapili ang mga inahan nga palma o mother palm nga mahimong source sa seed nuts. Ang mga mother palms kinahanglan himsog, taas og abot ug walay sakit. Kini importante kay ang kalidad sa mother palm direktang makaapekto sa kalidad sa similya o sa umaabot nga mga ani. Ikaduha, seed nut selection, pagpili sa lubi nga binhi or seed nuts. Dinhi ginapili ang mga angay nga lubi or seed nuts nga gamiton sa pagpatanom. Ang pagpili sa seed nuts nagtanaw sa kidak-on, kabugaton o kahimsog sa lubi. Ang maayong seed nuts naghatag og kusgan nga embryo nga makapahimo og lig-on nga similya. Pagka nakapili na ta og seed nuts, adto na nato siya sa nursery. Kini ang lugar din ginapatanom o ginapadako ang seed nuts hangtod mahimong seedling. So diri nato siya gina-zone or ato na siyang set up, no. Sa nursery stage, ang mga similya ginahatagan og hustong tubig, kahayag og proteksyon batok sa peste og sakit. Kini nga yugto importante sa pagpalig-on sa tanom sa dili pa kini tanom sa uma. Human sa nursery, pag nagturok na, so dito na ta sa seedling selections o pagpili sa similya. Dinhi, ginapili ang pinakamayong seedlings nga itanom sa uma. Ang pagpili nagbase sa kusog nga pagtubo, parehas nga dagway o walay depektibo. Kini nagsiguro nga ang mga itanom sa uma kay high quality o lig-on nga mga similya. Pagkahuman, nakapili na ta og atong itanom, so dito na ta sa pagtanom sa atong uma. Kini ang katapusang lakang din ang gipili nga masimilya itanom sa aktual nga plantasyon. Ang husto nga spacing no o planting distance, pag-andam sa yuta og maayong pagtanom importante aron masiguro ang survival og taas nga anis sa lubi. Ang maayong pagdumala human sa pagtanom maong yawi sa malugtarong produksyon. Pagpadaghan sa lubi pinaagi sa tissue culture, no? So medyo technical ang tissue culture. Ang coconut tissue culture propagation isa ka modernong bioteknolohiya nga pamaagi sa produksyon og parehas, uniform, himsog og walay sakit nga mga similyas sa lubi. Ang mga proseso, una, pagpili sa inahan nga lubi. Gipili ang mga inahan nga lubi nga taas ang ani, himsog og ligon. Kini kay ang maayong kinaiya sa mother palm mapasa ngadto sa bagong tanom sama sa taas nga ani og resistensya sa sakit. Ikaduha, pagkolekta sa gulang or lahing nga lubi. Ang hingpit nga gulang nga lubi, no, kasagaran 10 hangtod 11 ka bulan ginakuha gikan sa napiling mother palm. Ikatulo, pagkuha sa embryo, bula, buwa, ubot-bot, no? Mo mga local terms sa embryo nga gikuha gikan sa lubi gamit ang aseptic or ang limpyo nga pamaagi. Pagkahuman makuha ang buwa, no, kailangan nato siya sterile, no? Surface sterilization sa embryo. Ang embryo gina-disinfect gamit ang sterilizing agent, no, para mawala or mamatay ang bakterya ug ang kagaw. Pagkahuman, inoculation sa embryo. Sumaunan na siya ang pagtanom sa embryo or sa buwa ngadto sa growing media. Nga mao ang pagkaon sa embryo sulod sa laboratorio. Pagkahuman, no, pag-germinate sa embryo o paggawa sa plumule. No. Sa tamang pag-atiman, no, mutubo ang embryo ngadto sulod sa growing media sa laboratorio. Sunod, pag-uswag sa turok og ugat. So ang yahang turok, shoot o ang yang ugat, roots is mo
gawas na. So pagkahumanana, no, ang mga plantlets, no, manay ang term sa mga tanom nga mabuhi sulod sa laboratorio or tungod sa tissue culture. Kailangan nato siya i-harden o plantlet hardening. So ang mga plantlet gibalhin sa mas natural nga kahimtang aron mo adjust kini sa tanom nga sa dili pa kini expose sa gawas nga palibot. Sunod, no, acclimatization. Ang plantlet ginapahayaangay sa nursery sulod sa upat hangtod sa 6 ka semana. So dili nato siya biglaon og pagawas, ibutang nato sa init. So kailangan nato siya i-acclimatize, no. After that, no, kailangan na nato siya padakoon after 4 to 6 weeks, no. Ato na siyang ibalhin sa atong nursery. Ipulibag na nato siya, no. Then pag pwede na siya tanom, no, kailangan na po nato siya mamili. Pagpili sa similya, ang himsog og parehas nga similya ang gipili alang sa pagtanom, no. Kini nagsiguro nga ang itanom sa uma kay kalidad og lig-on nga tanom. Then ang last procedure nato is parehas na po sa konvensyonal ang pagtanom sa uma or sa plantasyon. So next is selection and coconut, no. So pinakauna pamaagi diri is ang pagpili sa plantasyon block. Ang maayong pagdumala sa usa ka lugar adunay ani nga sobra sa 80 kalubi kada punuan matag tuig or 18 nuts per tree per year o mga 2 ka tonelada nga kopra kada hektarya matag tuig o labaw pa. Ang plantasyon ibahin sa mga bloke nga naay 50 by 50 metros ang kalapdon. Pagkumana na pilia lamang ang 10% nga punuan sulod sa matag bloke. Sunod is ang pagpili sa mother palm. Dapat ang imong mother palm typical sa variety, true to type variety. Ang mother palm kinahanglan tinuod sa iyang variety pareha sa gi-identify nga high yielding types sa lugar. O kung at sa tuwa pa ni, no, kung gingon nga katigan dwarf, so dapat ang itsura sa atong mga planting materials is katigan dwarf jud siya, no. Importante kini kay ang lubi mahimong cross-pollinated. Busa kung dili kontrolado, mahimong magkalahi-lahi ang resulta sa mga seedlings. Kung typical variety, masigurado nga ang bunga parehas o kinaiya, stable ang ani, predictable ang iyahang kinaiya performance, nga pwede may resulta sa uniform o consistent nga plantasyon. Ikaduha, no, lig-on og baga nga punuan. Nagpakita kini sa katiga o kalig-on sa punuan. Ang baga nga punuan kasagaran mas lig-on batok sa hangin o bagyo, dugay mamatay or matumba, indikasyon sa maayo nga nutrient uptake nga pwede may resulta sa mas resilient, no, nga genetic sources nato sa atong similya. Ikatulo nga kinaya sa atong mother palm is duol ang yang leaf scars. Leaf scars mao ang marka sa matag dahon nga mahulog. Kung duol ang spacing, no, kung dili lagka, pasabot nga regular og maayo ang pagtubo sa ato ang tanom. Walay severe stress, no, dili siya kaagig stress. Naga-indicate pod nga ang punuan dili stunted, active ay ang vegetative growth, no, nga may resulta sa himsog o busok nga mga mother palm. Sunod is dapat ang bunga sa atong mother palm is pare-parehas ang kadakon ay ang bunga. Uniform nga seed nuts. Importante ang consistency sa kidakon sa binhi. Ang uniformity nagpasabot, stable ang genetic expression, parehas ang development sa fruits or sa bunga, mas dali i-manage sa nursery, no, kay pare-parehas na sila or halos sabay-sabay na sila mag-germinate. Iyang crown o iyahang taas nga bahin sa lubi dapat na siya ay mga mas daghan sa 30 ka abri nga mga dahon or buhi nga dahon.
Ang crown mao ang tibuok taas nga parte sa lubi nga adunay dahon. Daghang abri nga dahon, no? Kung mas daghan ang dahon, mas taas pod ang photosynthetic activity or ang pagluto sa pagkaon sa atong lubi, kusog nga energy production. Kini nagpasabot nga active ang metabolism sa kahoy, no? Dili stress ang tanom nga pwede resulta sa mas taas nga production. Ang ulahi nga kinaiya dapat sa atong mother farm is taas kayo sa production. Nga dapat na siya average nga 8 kabunga kada bulig. Usa sa pinakaimportante nga yield indicator, nagpakita kini nga genetically productive ang farm, efficient ang reproductive system, no? Iyang flowering, iyang fertilization, pollination is maayo. Mas daghang bunga, mas daghang potensyal nga planting materials or mahimong similya. Pag nakapili na taog mother farm nato, dito na punta sa paghusto nga pagpili sa binhi o katong seed nut selection. So unsa bay kinaiya dapat sa mga seed nuts or ang bunga nga atong pilion? Una, pare-parehas ang kidakon, no? Ang mga pinili nga binhi kinahanglan parehas og kidakon. Importante kini para parehas og kusog ang pagturok, parehas ang nutrient reserves, no? Para halos pare-parehas ang mga nutrients nga naa sa ilang sulod. Ang off sizes kasagaran kulang og development dili lig-on nga seedling. Off sizes mo ni ang katong mga sobra kadagko or sobra kagagmay pod nga seed nuts. Typical sa variety, mentionan ako ganina, ang binhi kinahanglan gikan sa sakto nga variety. Siguraduhon nga parehas gi-identify nga mother palm og dili mixed varieties, no? Pagingon nga katigan dwarf lang dapat ang kuwaon. Physiologically mature, no? Hamtong nga binhi. Ang binhi kinahanglan fully matured na or katong lahing. Usa sa katimailhan kung uyogon na slashing sound, no? Na tubig sa sulod. Pasabot niini, kompleto na ang embryo development, ready na mo germinate, no? Ikaupat, dapat ang atong mga seed nuts walay liki, buslot or kabhang, no? Nga pwede indikasyon na siya nga naay problema, naay damage, peste or unsa ba na siya, no? Ikalima, walay kadaot sa insekto o sakit, no? Makita nato na siya. Importante nga limpyo ug wala infestation ang binhi. Ang insect damage mahimong muhinay ang germination, mahimo ang hinungdanan sa pagkalata, no? Kung kasagaran sa planting materials nato peste og sakit, madaot jud or malata ng ato ang mga planting materials. So, ang mga uban ng mga damage, no, na tay ilaga, no, na mga peste kanang sobra kadako or kanang deform, no, dili na maayo yang porma nga mga lubi, immature, no. Likayan po nato pagkuha og kanang immature o kanang linghod nga similya, no. Then punctured or kanang mga liki, no. So ato na siyang likayan. So dito na ato na punta sa pagtreat, no, sa atong mga seed nuts, no. Kanang mga partially brown seed nuts, no, dili siya angay nga idiretso siya tanom or i-sit up sa nursery. Kailangan siya i-treat, no. Ang tulo hangtod upat ka semana nga storage makatabang sa natural nga pagpahamtong sa embryo, pag-stabilize internal moisture or kanang hamog, no, o pagparide sa germination process sa ato ang lubi, no. Kaduha, kung natay source sa tubig, no, then medyo init, kailangan nato na siya ibabad sa tubig, soaking treatment. Ang binhi ibutang sa tubig sulod sa 2 ka semana. Labi na kini epektibo sa tig-init o uga nga panahon, no. Kaya ang tubig pwede mo sulod sa atong bunot, makapahumog sa seed coat, no, para makasayo mo gawas ang mata sa atong lubi o makapukaw sa embryo activity. Sunod nga treatment is kaning pagtanggal sa pidangkel o kaning butay, no. Ang butay mo na siya katong nagsumpay, no, sa bunga o sa bulig.
Ganun kailangan nato siya tanggalon, no? Una, mas limpyo ang binhi. Then, malikayan nato ang pagkadaot, pagkalata, or katong raten, no? Kaya na ay mga pwede diha magpuyo, ang bakterya, ang fungi, o pwede po ang mga ubang peste nga gagmay, no? Pwede niya na puyan. Then, mas sayon ang pag-prepare sa nursery. Pagkahuman, no, matanggal natong butay, kailangan nato siya or pwede nato siya sliceon, no, paghiwa sa bahin sa bunot. Ang bunot mao ang fibrous nga pinalipod sa binhi, no. Kung hiwaan ang usa ka gamay nga bahin, mas kasulod ang kaumog o kanang moisture, no. So mapapaspas ang iyang germination, mas dali ma-activate ang embryo, then mas paspas ang physiological processes sa germination. Kay mura nato siya gitabangan, no, ang mata or ang turok nga makagawas. Ang pagpili sa semilya para itanom usa ka critical nga lakang sa coconut production, kay dinhi pilion ang mga tanom nga i-transfer na sa uma. Kung ang seedling o ang semilya ligon o himsog, mas taas ang survival rate o mas paspas nga establishment sa plantasyon. Kung ganina, no, kailangan nato pilion ang seed nuts karon, no, pilion na pod nato ang semilya. Dili tanang seed nuts nga atong gibutang sa nursery is pwede siya itanom. So napo na siya mga damages nga pwede hitabo. So unsa ba itong mga kinaiya sa seedlings or semilya na dapat nato itanom? Una, himsog og ligon. Ang seedling kinahanglan makita nga vigorous, no, baskog og aktibo ang pagtubo, walay senyales sa stress o kakulang sa tubig o nutrients. Ang maayo nga root system, importante kay kini ang mo-assure sa dali nga pag-establish sa tanom sa uma. Normal nga lunhaw nga dahon or green nga dahon. Ang natural nga green color nagpakita nga maayo ang photosynthetic activity og sakto ang nutrient balance sa tanom. Kung naay yellowing, posible nga na adunay deficiency o stress sa atoang semilya. Baga og lig-on nga punuan, stout girt, no, sa atong mga semilya. Ang baga nga stem or punuan nagpasabot nga ang seedling will develop and structurally strong, no. Capable na siya mo resist sa hangin, ulan ug uban pang environmental stress. Din ang ulahi, dapat walay insekto or sakit. Ang seedling kinahanglan free, no, from pests and diseases, walay sakit, walay peste, kaya ang infestasyon mahimong musugod o kalata sa tibuok nga plantasyon. Ang limpyo nga planting materials nagpasabot og healthy start of farming. Next is ang seedling dapat parehas sa mother palm, labi na sa color sa petiole or tangkay sa dahon. Kini usa ka indikasyon nga ang seedling prototype og wala naglahi ang genetic characteristics. So ang tangkay sa dahon diha pala makita na nato kung prototype ba nga ato ang similya. Next is naay dahon nga fully developed o nabahin o buskag na ang mga dahon. Kini nagpasabot nga ang seedling kinahanglan adunay hingpit ng mga nagugmad nga dahon nga klaro na ang pagkabahin, split leaves, no? Kanang katag na siya bago kini ibalhin o itanom sa uma. Dapat na siya isa 1 to 3 feet tall or 4 hangtod 6 ka bulan, no? Ang edad sa ato ang tanom. So sa batong dili ang itanom nga mga seedlings, no, kanang mga albino, kanang mga payat, no, kanang mga bent or kanang balikog na mga turoks, naiturok nga mga seedlings nato, kanang nay mga peste o kanang mga nutrient deficient. So then kanang mga overage, kanang nanay mga naga-form na o kanang murag dako na ya kayo yang punuan. So karon, no, atong itandi ang traditional og tissue culture nga mga materyales sa pagtanom sa lubi, no. Pagkaparehas sa mga kinayang genetiko, kung conventional, moderate, kay natural pollination, mahimong lain-lain ang kinaiya sa planting materials nato. Samantalang pag tissue culture, taas kayo ang uniformity kay controlled ang propagasyon sa laboratory.
In terms of gasto, no, sa conventional barato kay natural seed production lang ta. Sa tissue culture, mahal kay laboratory ang ginagamit, no. Gagamit ang chemicals. Kadagaya or kadaghanon sa supply, conventional daghan kay ready available, samantalang ang tissue culture limitado kay kailangan pa og mga specialized facilities or wala pa kayo nagapractice ani. Pagpadaghan sa mga piling di kalidad nga palma or mga lube kanang mga elite no nga mga varieties. Limitado conventional then tissue culture posible kay pwede nato siya maklone. No? Pinakamayong practice para sa mga maguma og nursery operators. Pagkuha lamang sa accredited nga suppliers, no, dapat mga accredited nurseries lang. Ang mga planting materials kinahanglan kuhahon lamang sa mga accredited nga suppliers aron masiguro ang kalidad, husto nga genetics ug walay sakit nga materyales. Paggamit sa certified seed nuts o plantlets. Ang certified seed nuts o tissue culture plantlets gikan sa pinili og taas og ani nga mga mother palms. Pagsusi sa mga seedlings sa dili pa paliton. Importante nga susihon ang kahimsog sa seedling. Ang himsog nga seedling mas taas og survival rate sa field. Sunod, husto nga pagdumala sa nursery. Kinahanglan tarong ang pag-atiman sa nursery sama sa watering, shading, pag-abuno, espasyo o kalimpyo. Pagpare sa variety o kondisyon sa lugar o target na produkto. Pilii ang angay nga variety base sa yuta, klima o kondisyon sa lugar. Kinahanglan usab nga motugma kini sa tuyo nga produksyon. Kung para sa kopra, coconut water o hybrid production aron mas taas ang ani o kita. Pangunahing mga mensahe, mga take-home messages. Ang kalidad sa planting materials mao ang nagdeterminar sa kalampusan sa plantasyon. Ang husto nga pagpili sa mother palm, seed nuts o seedlings maoy yawi sa lig-on o produktibong tanom. Ang tissue culture naghatag og oportunidad sa paspas nga daghan sa elite nga coconut genotypes ug ang sertifikasyon o quality assurance system o importante kayo para sa malungtarong pag-uswag sa industriya. Sa katapusan, daghang ayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong diskusyon. Hinaot nga ang atong mga nakatun-an mahimong praktikal nga giya sa atong mga mag-uma aron mas mapalambo pa ang produksyon o kita sa lubi. Padayon sa pagpaningkamot alang sa kalig-on, produktibo o malungtarong industriya sa lubi. Maayong hapon kanatong tanan. Ayan, daghang salamat Sir Willie no sa imuhang valuable insights sa atong lesson karon. Lesson 4 bahin sa sourcing and planting materials. And I hope no nga daghan jud nakutlo or nakuha nga bag-ong kaalam ang atong mga estudyante. Kung naamoy mga pangutana regarding sa atong topic or kung naamoy gusto i-share, no, pwede ra gyud kaayo. Palihog lang ipadayag sa ato ang Facebook Live comment section inyong mga pangutana, no? Kay samtang naa diri si Sir, andam siya motubag sa inyong mga pangutana. So atong oras, it's 12:44, no? So makahatag pa mig napatay oras, no, para sa ato ang question and answer. Yan. So, gisaysay ni Sir kung unsa tong duha ka proseso no sa pag-propagate sa coconut. So, pwede di ay ta mag-propagate through traditional, no? Naatay traditional nga proseso, diin kita ang mopili or ma-identify sa mother palm, di mamili tag seed nut gikan sa mother palm or pinaagi sa tissue culture. So, Sir, kasagaran sa atong coconut farmers, traditional mga ilang proseso, Sir, no? Yes po, ma'am. Pag-abot sa long-term productivity, naabay kalahian ang duha ka proseso. Pagkatong na-mention nimo tong mga lain-laing hagit no sa ato ang coconut industry, naabay isa nga mas labaw or pareho lang yun sila. Ang wala to, ma'am, is in terms of kanang long-term na productivity, halos wala lang man sila difference, no? Halos parehas lang sila og production. Dito lang siguro sa kanang maglahi-lahi siguro kato ako mga na-mention, no, nga mas kung gusto nimo nga pare-parehas halos imong tanom, no, dito ka sa tissue culture kay kontrolado nimo ang pagpadako or kanang murag ang source mo ang tanom is murag gikan lang sa isa ka punuan, no, sa lubi, no.
Yan, no? So pag-abot sa resulta, murag same lagi ning duha ka proseso. Yes po. Murag alternative lang ni si usually kisa ang naga-tissue culture, sir? Actually ma'am, ang tissue culture natong available sa Philippines karon is tinudanay lang is kanang embryo cultured makapuno, no? Actually makapuno pa lang ang gina-tissue culture, then napoy mga study karon, no? Tissue culture is general, no? Nga pagpadaghan og planting material sa laboratorio. Pero sa PCA na sila na-develop nga technology karon katong embryogenesis, no? So gagamit sila og plumule or katong shoots, no? So mura na siya kanang saging, no? Kung makita niyo yung saging gikan sa isa lang ka buok, no, nga gitanom sa growing media, pagka og pila ka bulan is mudaghan na siya. So yung kanapod ang mga gina-evaluate pa sa PCA nanatay technology pero dili pa siya pwede igawas kay under evaluation pa lang siya, no? Sa ubang country mo na siya ginagamit, no, gikan sa isa ka mata or isa ka plumule, daghan na or thousands of plantlets ang ilahang ma-produce. Yan. So thank you for the information, Sir Willie. No, so siguro kung mature na ang technology, pwede na siya magamit for extension pohon. Yes ma'am, especially kaning atong program on hybridization, kay atong hybridization conventional lang gyapon ang atong ginagamit. So isa ka bunga sa lubi, isa ka planting material lang ang pwede i-produce. Samantalang katong sa embryogenesis is pwede ta mo hundreds to thousands of plantlets, no, gikan sa isa ka bunga sa lubi. Ayan, thank you, sir. So naipangutana diri from Alex Montero, bisan tag-as na kaayo, lapas na sa tao ang seedling, pwede pa ba itanom? Depende na sa sir. Kung katong namanggoy tayo duwa nga klase sa nursery, no, katong seedbed or katong direkta nga naa sa yuta o kato sa ato ang polybag, no. Kasagaran pag seedbed na siya, kung mas taas pa na siya sa tao, kasagaran na siya is overgrown na jud na siya. Then kung tanggalon nimo, no, biyahe pa nimo, kung layo pa imong farm, na posibilidad nga mamatay na siya. Pero kung nakapulibag na siya, no, pwede pa siya itanom, no, biskan mas taas pa sa tao, basta natarong lang jud siya og kaning dili bitaw nato gipasagdan nga ang ugat or ang gamot is nakapenetrate perme sa yuta. So kato lang, sir. Ayan. So we hope nga natubag to Sir Alex. Na follow-up question, asa makapalit og tissue culture? Actually, mato ako na-mention, no, ang tissue culture nga available pa lang nato is ang embryo cultured makapuno, no. Makapuno pa lang, sir, ang kwan. So makapuno pa lang ang natin available nga planting materials, no. So there is Davao region, no. Isa kami sa naibaligang makapuno embryo cultured, no, nasa Bago Siero, Davao City. Then na po isa ka private individual nga nagaproduce po do kaning embryo cultured makapuno. Yan. Another question from Anilin Maluenda. Sir, kanang naay duha ka turok, kanang naay duhay turok. Nakatanom ko og duha ang turok. Okay ba gihapon na siya og mudako na? Kana ma'am, kanang naiduwa ka turok, no, ang kuan lang nato na siya is actually sa tuwa is pwede po ta mo tanom jud og kanang magtapan nga duwa. Pero nga to ang kuan diay siguraduhon nga ma-provide nato pagdagko nila, ma-provide nato ang kanang mga nutrients o kanang uban pang mga requirements nila para mo dako sila og tarong, no. Pwede sila itanom pero atong i-monitor kung unsay performance, no, sa ato ang during kanang matanom na nato sa field or sa ato ang uma. Alright. So isa pa kapangutana gikan kay Sir Antonio Tuazon. Sir, ang pag-slice sa bunot para madali ang pagturok, dili ba dali masudlan og bakterya? Ang kuan nato is dili man pod siya, no, ang kuan nato. Mas ang kuan lang nato is katong proper sanitation, no, nga siguraduhon nato nga sa ato ang mo nang pag-establish pa lang sa seed nuts sa nursery, no, ato ang seedbed is nanay mga pamaagi, no, para malikayan ka ng mga
ingonana no kanang mga infection no bacteria or fungi no. So ato lang siguraduhon nga limpyo ang ato ang nursery before nato na siya himuon. Yan. Usa pa ka pangutana kay Ma'am Rowena Tikon. Good afternoon sir. Ask lang nako naa diri sa amoa diri duha ang motorok na punuan sa lubi. Okay ra ba ni siya bihuon? Bihuon ba ni ma'am? Or Buhion. buhion siguro ni. Basin buhion no. Buhion, oo. Yes po ma'am. So actually, napoy may mga na evaluate nga mga farms no. Dili siya issue nga sa isa ka lubi duwa ang turok no. Ang mga issue dito is nagtanom sila og mga lubi nga gitapad ang duwa ka punuan no. So nakita na mga problema dito kaya ang uban dili sabay mo dako. So it means mapildi ang isa. So nakita na mo nga kung dito is kanang proper distance jud no o kanang proper orientation. Unsay proper orientation no? Likayan nato ang isa ka punuan is malandungan no. Kay kung inguna na mahitabo kanang permi malandungan nga punuan is maulahi jud na siya. Then pagabot sa panahon no dili na jud na siya mudako. Sige na motorok siya pero dili na siya mamunga. So mao lang na mamong mga precaution sa mga ingunana nga sitwasyon. Yan, thank you sir. So nanay nagka-interest sa makapuno sir no, kaya na-mention ni mo ganina. Naay na nga yung contact details para asa daw makapalit. Then apoy nang mutana kung magtanom og makapuno dool sa dili makapuno, okay ra ba? Actually kung dili malikayan no, pero ang kwan jud namo is sayang manggod kung mupalit mo makapuno tag 500 ang isa, then pag itanom nimo sa dool sa nga punuan nga dili kanang normal, posibilidad nga nadyo na siya unsa tawag gani cross pollination nga may tabo. Mamunga siya og makapuno pero dili siya 100% no. Lahi ra jud kung itanom nimo ang makapuno nga layo siya sa laing variety sa lubi. Mas taas ang tsansa nga mamunga siya og daghan nga makapuno. Yan, so for optimum results no, so mas maayo kung itapad-tapad nato ang makapuno Yes po. nga tanom. Ayan. From question from Ma'am Agustina Manuel. Sir, ang gihatag nga similya sa PCA na at balihog og turok, okay ba na nga itanom sir? Mato ako nakuan ganina kung namoy mga napansin no nga mga dili maayong turok no, kung tan-aw ninyo nga dili jud siya pasado sa inyo ha, pwede man ninyo na siya i-disregard no. Kahit timanin ninyo no ang lubi, kung hulaton pa nimo na siya mamunga before ka mag-decide no. So abtan kag 5 ka tuig ang 7 ka tuig no before ka makapag-decide. No? So kung karon pa lang alanganin na jud mo no. So pwede na dili niyo itanom kung isa naman na siya no. Ana lang. Ayan. Sige, so we'll be entertaining na lang last 2 questions no. Sir, unsay kalainan o timailhan sa makapuno og sa lubi nga punuan po? Actually, kung sa punuan halos wala jud na sila kalahian, no? Murag normal lang gyapon jud na siya. Timan niya ang makapuno manggod siya is dati na siya kung atong istadihan no, gikan jud na siya sa Laguna Toll. Naging abnormal lang na siya, naging mutant lang na siya. So gikan jud pud na siya sa normal nga lubi nga nahimo lang jud siyang makapuno. So ang makapuno manong ginaingon ako nga kailangan sa embryo culture kay kailangan nato siya kuwaon niyang buwa kay kung dili magunaton na siya kuwaon no malata lang gihapon na siya didto kay tungod kay baga ang unod sa makapuno. So kung sa timailhan sa punuan wala jud kay makita ang difference. Okay, kay gikan kay Ma'am Charmaine Lanutan. Sir, katong sa embryo culture nga naa sa number 3 na extraction and zygotic embryo, mao pa ni ang pagsugod o develop sa bula sa lubi? Sa katong pag-extract, ang pag-harvest sa makapuno, wala jud namo na siya usay tawag ni lahing kayo. So 9 to 10 months no, gina-harvest na ang lahing makapuno para dili pa kayo baga iyang unod. So para usay tawag ni ma-rescue pa nato tong iyahang buwa. So mo to siya ma'am ang naay
sito gani 9 months no kung kano sa nimo harbiso ng bunga sa makapuno. Ayan. So, napamantay oras, ato na lang siya i-accommodate pa. Sir, asa dapit ang mga accredited nursery sa Davao Region, particularly sa Davao de Oro? Mas nakay-data na, sir. Actually, mukha na lang nato kung para masigurado mo kung doon lang man mo sa mga provincial offices or sa mga kay kami is a research manggod me. So natay mga field personnel no na-assign on its municipality sa Davao de Oro no basin pwede ta makipag-coordinate sa ilaha kay sa ilaha mas updated ang ilang mga listahan. Yan, yes, no. So pwede kayo na mo duol sa ato ang municipal or provincial offices, no? Agriculture offices sa pinakaduol sa ato ang residents. Yan. So pwede napunta yung mga PCA offices, sir, no, sa matag probinsya. Yes, ma'am. So Davao de Oro and Davao del Norte is nasa Tagum. Ayan. Sige, sir, nainangutana tagpila ang makapuno o asa daw ay contact details daw na, sir. Asa sila pwede makapalit? Tissue culture. So sa tissue culture no, pwede mo mag-inquire sa amo ang FB account no, Philippine Coconut Authority Davao Research Center no. So pwede ra mo mag-message dito no, active po to amo ang FB no, na imo tubag sa inyo ang staff no regarding sa inyo ang mga inquiries. Ayan. Usa to, sir, PCA Davao Research Center. Yes po. Ayan. Okay, no? So, daghan jud kay interested, sir, sa atong discussion karon no. Naapay mga pangutan actually, pero wala na kita saktong oras no nga ma-accommodate silang tanan. Pero pwede lang nato ni matubag sa comment, no? Mo reply lang mi sa inyong pangutana diri sa ato ang comment section. Ayan. So, sir, before ta mag-answer na po ba kay final nga mensahe sa ato ang mga estudyante, sa mga viewers, listeners sa ato ang programa karon, sir? Or contact details po, sir, additional? So for the kung naamo yung mga concerns no, pwede mo mag-message dito sa among Facebook account no, Philippine Coconut Authority Davao Research Center no. So pwede mo mangutana dito kung unsa yung mga concern especially no regarding sa ato ang mga piste no, kay mo na amo ang expertise diri sa Davao Research Center no, integrated pest management, farming system, soil health no. So mo na siya ang among expertise diri sa Davao Research Center no. Then sa atong mga estudyante no, hinahot no nga ang mga atong natun-an karong hapuna no, practice nato no sa ato ang farm no. Mo na kung pirmi ginaingon no, kung mali ay mong similya nga gitanom no, kay ang lubi dili murag humay mais no nga human og 4 ka bulan gi-harvest na nimo. So ang ato ang kalubinan no 60 years gapamunga pa no. So karon pa lang no sa pagpili sa mayong similya is ato na siyang i-practice no para sa mas daghan nga ani og kita sa atong kalubinan. Yan, yes, no? So, virtual clap, mga kaagri sa ato ang resource person, Sir Willie Merculio Jr., Senior Research Specialist 2, gikan sa PCA Davao. Yan. So, klaro kayo nag-iingon ni Sir no nga, kung dili quality ang ato ang makuha nga planting material sa lubi, bisan unsa pa ka maayo ang farm management practices, limitado ang impact o resulta. Tama ba, sir? Yes po. O yun, no? So, diha gid ta magdepende no sa diha gid magsugod no sa ato ang source. So dapat sa sourcing pa lang sa ato ang seedling no maayo na gid ato makuha nga quality sa planting material. Ayan, so right no, so daghang salamat sa ato ang mga estudyante no, ato ang 500 na enrollee sa Davao de Oro, naabot tay 500 enrollee sa Davao del Norte. So daghang salamat sa pag-uban kanamo sa ato ang episode 4 no sa ato ang Radyo Eskwela. Shout out lang sa ato ang mga kugihan nga mga agricultural extension workers sa lain-laing munisipyo no ug sa mga community development officers nga sila pud ang naningkamot no para makakuha tag mga enrollees sa ato ang Radyo Eskwela. Yan, so mga kaagri, ayaw kalimot to please like, react sa ato ang Facebook Live and share this post no para daghan pa ang makabot no ani nga mga bagong impormasyon ug kaalam. So once again, thank you so much. Daghang salamat no sa pag-uban kanamo karong episode sa Radyo Eskwela sa ngalan sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Davao Region. Ako inyong kaagri Rosan. Mag-uban na pud ta sa atong next episode karong Lunes.
June 19, sugod alas 12 sa Udto. So dagang salamat ug dalaygon ang Dios. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP,